Pinoy talakayan, kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy talakayan, nakikinig ang buong sambayanan. Pinoy talakayan, kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy talakayan, nakikinig ang buong sambayanan. Simula alas 4 hanggang alas 5, magbasa ka ng dyaryo, tumutok sa radyo, kasama ang tatlo sa araw ng linggo. Mga maaasahan na tunay na katoto. Kung meron kang issue at mga komento, kung meron katanungan, pwede kang magreklamo sa programang talagang number 1 sa estasyon na maaasahan. Huwag mahihiya na ito ay banggitin, sigurado na ikaw ay papansinin. Ang talakayang talagang kakaiba, kung nakikinig ka, Pinoy kang talaga. Pinoy talakayan, kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy talakayan, nakikinig ang buong sambayanan. Pinoy talakayan, kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy talakayan, nakikinig ang buong sambayanan. Ang ating gobyerno ay walang ginagawa, kaya ang kahirapan ay lalong lumalala. Kawawa naman ang lahat ng dukha na hanggang ngayon isang kahit isang tuka. Ang ating kalikasan na di maiiwasan, kahit na anong gawin siguradong mababawasan. Ng bahay sa lakas ng bagyo na walang ginawa kundi ang mamerwisyo. Ang ating komunidad, probinsya o syudad, hindi na aaseso kung walang abilidad. Bata o may edad, siguradong mahuhuli ng mga pulis, PNP, Intel, Cavite. Mahilig dumiskarte, walang warrant o pares. Ang dapat sa inyo, ang tsapa ay inaalis. Kaya ang panawagan ko sa ating Pangulo, gawin nyo ang lahat para ang tao'y di sumuko. Pinoy talakayan, kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy talakayan, nakikinig ang buong sambayanan. Pinoy talakayan, kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy talakayan, nakikinig ang buong sambayanan. Pinoy talakayan, kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy talakayan, nakikinig ang buong sambayanan. Pinoy talakayan, kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy talakayan, nakikinig ang buong sambayanan. Pinoy, Pinoy, Pinoy. Ay, isa pong magandang tanghali po sa inyong lahat, mga suking taga-subaybay. Ngayon po ay ano ba ngayon? Lunes, 23 na pala. Ay, pasensya na po. Ika-23 ng Enero 2017 at narito naman po kami at nag-aantay sa aking partner na si classmate Paski. Ito po yung lingkod. Sa pangalan po ni Mr. Equalizer, Sir Daniel Solveta. Pansamantalang tumitimon na naman dito sa ating programang Talakayang Pinoy. Samahan niyo po kami ng loob ng mga ilang oras, kulang na isang oras na lang. At ng isang masayang talakayan, chikahan, tawanan at serbisyo publiko dito sa pinakamasayang programa tuwing tanghali. Kaya po ano man ang inyong mga ginagawa sa mga oras na ito, itutok lang po ang inyong mga tenga dito sa inyong paboritong broadcast station sa Kakampi Online. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. At tuloy po to yun. Ang mainit pong balita ngayon ay na bunyag na pagpatay dun sa Koreano sa loob po ng Camp Crame at involved po rito yung si SP3 Santa Isabel, no? At iniugnay dito yung kanyang senior na si Colonel Dumlao at maraming nagsasabi na ito'y
ng nangyari dahil dun sa maaring gusto ng mga nagagalit sa ating Pangulo at sa PNP na para mapahiya lang ang Pangulong Duterte at ang Chief PNP na si General Bato de la Rosa. At maalala lang natin na itong si ating Honorable Speaker of the House, Pantaleon Alvarez, ay pinagwewesan niya si General Bato. Pero sabi naman ni General Bato na ang kanyang kapalaran ay nasa Pangulo. At nakita natin kahapon doon sa celebration sa birthday ni General Bato na magkasama si President Duterte, si General Bato at saka yung si Speaker Alvarez. At tahimik lang sila at sinabi ng Pangulong Duterte na ayaw niyang mag-resign si General Bato. Okay, ang komento natin dito mga kaibigan ay siyempre nakita naman natin ang katapatan ng General Bato de la Rosa, ang ating Chief PNP. Isa pong Chief PNP na sa tagal ng panahon nakita natin na mabilis siyang umaksyon sa mga nangyayari. Posible nga po na itong pangyayari na ito ay para lang malagyan ng negative na imahe itong kampanya ng Pangulong Duterte at posible ito ay gawa-gawa lang, no? Posibleng ito ay para lang mapahiya ang leadership ngayon, ang ating administration ngayon. Kaya ang gusto sana natin mangyari ay ang magkaroon ng masusing investigasyon ito. Alamin ang punot dulo talaga nito, ano bang katotohanan nito para mabigyan ng kaukulang solusyon, no? At maparusahan man ang mga taong involved dito sa pangyayari nito. At ang nauna na kasi puro na lang akusa. Ang mahalaga sana ay malaman ng katotohanan talaga para mabigyan ng kaukulang solusyon nito. At ang General de la Rosa ay dapat lang na pagpatuloy niya ang kanyang magandang sinimulan diyan, lalo-lalo na yung mahigpit, no? Lahat ng nagkakamaling pulis ay dapat mabigyan ng leksyon. Kung may kasalanan sa na kriminal ay dapat tanggalin at kasuhan, no? At kung administrative naman ang kasalanan ay dapat bigyan din ng kaukulang kaparusahan, no? At yun namang gumagawa ng maganda ay dapat bigyan ng pagpuna na maganda, citation o di kaya promotion para magiging tuloy-tuloy ang transformation ng Philippine National Police. Matatandaan natin na ang Philippine National Police ay nagkaroon ng transformation program. Nagsimula pa noong 2009 at ang target nito ay sa 2030 ay sana makamit na nito ang total transformation nito from yung present niyang imahe ay maging professional, reliable, trustworthy at mapagkakatiwalaan ng mamamayan ang Philippine National Police, no? Matatandaan natin na maraming pangyayari sa nakaraan, no? At itong huli na itong pagkapatay nung di umano nitong Koreano ay isa na rito doon sa mga high profile crimes. At sana ay matuldukan na itong mga ganitong klaseng mga kalukuhan ng mga men in uniform para matanggal na yung mga scalawags dyan sa Philippine National Police. Okay. At ngayon ay napapalapit na po yung ating Miss Universe pageant conclusion na ito pong sa end of this week ay magkakaroon na ng final na pagpili ng papalit kay Miss Universe na
German Pia Wurzbach. Okay? At umikot na sila sa Pilipinas, nakarating na sila sa Baguio, nakarating na sa Cebu, nakarating na sa Boracay at iba pang mga magagandang tanawin dito sa bansa natin. At papasyal din sila doon sa Malacanang. Magkakaroon sila ng dinner with the President. Ayan, para makilala rin nila. At siyempre, ang ating pambato na si Miss Philippines Universe Maxine Medina ay nandyan din. Hindi nagpapaiwan. Lumalaban siya. Alam natin na madalas na kasabihan na mahirap yung magkasunod na manalo yung isang bansa. Pero hindi rin pwede rin sabihin na pwede rin mangyari ang magkasunod na manalo ang isang bansa. So, good luck, Miss Maxine Medina. Okay, at nako. Ayun, ang magandang mga sinusubaybayan natin ay ang programa sa Public Works, no? Kamakayan ay nakita natin na itong Department of Public Works ay nagiging very visible. Isa sa magandang proyekto na madaling nagawa ay itong pagbubukas ng Arten. Ito pong Arten na ito yung North Bay Boulevard. Ito po yung highway na kadugtong nitong Rojas Boulevard. Ito po kasing Rojas Boulevard ay south of the Pasig River. Ngayon kung nasa Pasig River ka at dediretso ka papuntang Nabotas, ayan po yung Arten po yun, yung ang tawag na yun, yung North Bay Boulevard. Ayan. So, sa matagal na panahon, mayroong isang malaking lugar dyan sa bandang Tondo na inoccupy ng mga squatter. At yung highway na napakalapad, na parang 5 lanes o 10 lanes highway, no, ay inoccupy ng mga squatter yung northbound lane. Yung kung papunta ka sa Nabotas ay yung bandang kanan. Buong lane po yun, inoccupy ng mga squatters. Ay ngayon ay nalinisan na totally. Kaya ngayon, diretso na itong northbound lane na ito. At siyempre yung southbound lane, buong-buo rin na para sa papunta ng Maynila o papunta ng Pasay. At yung northbound lane ay buong-buo rin naman na papuntang Nabotas. Okay, Caloocan, Nabotas. So malaking bagay po ito kasi ito ay alternate route na imbes na kung galing ka ng bandang bandang Cavite, bandang Imus, ganyan, bandang Las Piñas o dito sa Parañaque o Pasay, ay dati hindi maganda dumaan dito kasi masikip na, no? Matraffic, maduming daan. Ngayon ay maaliwalas na siya. Kaya pwede ka nang dumiretso dyan. At ang matumbok mo ay yung C4. Yung C4 po, ito po yung kadugtong ng EDSA. Meron lang pong isang maigsing portion dyan sa bandang Caloocan na medyo makitid. Pero ito inaayos na rin ng DPWH para maging totally malapad na rin po. So ito yung magandang connection, no? Alternate road sa mga papuntang norte na manggagaling dito sa bandang Cavite. So ayan po ang isang magandang accomplishment ng kasalukuyang administration na sa matagal na panahon na maalala natin ay mahigit parang panahon ng pagpasok ng puro administration ay nagsimula na nagkaroon ng mga squatter doon at hindi na napaalis. At ayun na po, sumikip na ng sumikip ang trapiko ng Maynila. Okay, ang going po dyan yung connector. Ito pong connection between NLEX at saka ISLEX. Ginagawa na po ngayon na itong ating contractor. At ito po totally elevated. Siguro mga 8 kilometers tong haba nito, no? At kung makikita nyo, nandyan po sa bandang Makati na yung Skyway. At kung galing ka ng Alabang o Sukat o Pikutan o dito sa may airport, ay pwede ka nang dumiretso na
gamitin itong elevated highway nito balang araw pag matapos. Pupunta na ng norte. So ito'y ongoing at siguro matatapos ito ng by next year, no? So magiging malaki ring tulong ito, no? So dapat ito'y paspasan ng kontraktor ng DPWH. Wala namang problema sa right of way nito kasi open yung pagdadaanan niyang lugar, no? Ngayon, napuna rin natin na yung C6 ay nagkakaroon ng improvement. Kaya, pero mabagal. Yung pong paggawa ng tulay sa bandang Taytay, patawid ng Manggahan Floodway ay napuna natin na medyo mabagal. So, dapat po'y tignan din ito ni Secretary Mark Villar para bumilis po itong construction ng tulay sa may bandang Taytay, no? May bandang Taytay. Ito yung nagdudugtong ng magkabilaan ng Manggahan Floodway. Yun. At marami pong parte dyan sa bandang Taguig, bandang Pasig, at bandang Taytay area na masikip, no? Ginagawa naman pero may kabagalan. So, ayan po, kailangan na medyo improve yan, bilisan ang paggawa dyan para makatulong din po ito na maigsan ang trapiko dito sa Kamaynilaan. Okay. Yan po, ang mga magagandang proyekto at nandyan po naman yung Department of Transportation. Halos tapos na rin po yung viaduct ng extension ng LRT2. Ito po yung dugtong mula po sa Santolan Station ng LRT2 at madadagdagan ng 2 istasyon papunta ng Santa Lucia Mall at saka Imelda Avenue, at yung pangalawang istasyon na dagdag ay hanggang sa may bandang Masinag, yung malapit po ng SM Masinag. Yan po, pag matapos po ito ay makikita natin na lalong luluwag ang trapiko naman dito sa Eastern Metro Manila kasi posibleng mabawasan ang mga biyahe ng mga sasakyan dyan. Alam natin na itong LRT2 ay medyo maluwag pa. Una sa lahat, ito po ay mas malapad na railway kaysa dito sa LRT1 tsaka MRT3, no? Yung lapad po nito ay nasa 3.2 meters, no? Samantala yung LRT1 nasa 2.5 meters lang, yung MRT3 nasa 2.5 meter lang. So ito pong LRT2 na kung makikita nyo yung disenyo niya ay mas makabago kaysa dun sa mga disenyo ng mga coaches ng LRT1 at MRT3, no? So ito ay malapad, mas mabilis, no? Mas advanced ang pagkagawa. At ito nga, madadagdagan ng 2 istasyon at maaring ito ay matapos din sa susunod na taon, no? At ang hihilingin natin sa Department of Transportation ay itong posibleng baguhin yung mga prangkisa ng mga jeepney, no? Itong mga kunyari jeepney na tumatakbo dito sa Marcos Highway, Aurora Boulevard, ay pwede po sanang baguhin, no? Na pagka-araw ay hindi na nila kailangan umabot pa ng kunyari ng Cubao o kaya ayan, meron tayong field reporter. Ernie Buwan, pasok ka. Ernie? Hello, Ernie? Hello. Yes, Ernie, pasok ka na. Magandang tanghali. Yes, isa-isa natin pinasok ang bawat barangay dito sa lungsod ng Maynila, lalo na sa unang distrito ng Maynila. At dito tinungo ko mismo, tutukuyin ko na ang pangalan. Itong inihalal ng pamayan ng barangay chairman na si Guillermo Saldana dito sa may lugar ng unang distrito ng Maynila. Kaugnay nga di umano sa mga kumakalat na si raw di umano ay nasa likuran ng illegal na droga. Kaya minabuti ng inyong lingkod na tingnan muna yung sinasabing drug testing program ng ating administrasyon na kung ito nga ay gumagamit, subalit ang resulta ay negatibo. Sa madalit salita ay mariing sinabi niya na kahit kailan hindi ako nakalasap ng syabong ipinagbabawal na nakasaad doon sa nasabing drug testing program na siya ay negatibo.
At meron daw di umanong nagpapakalat na ito raw binabanggit kong pangalan na si Chairman Guillermo Saldaña ay sinisira ang pangalan sa hindi natin malamang kadahilanan. Kaya minabuti ng inyong likod na tunguin siya siguro sa Mother Day. Makakausap natin itong chairman na ito na kung saan alam naman natin, sunod-sunod ang naging operasyon ng ating pambansang kapulisan, kaugnay naman sa mga pasaway at lumalaban sa pambansang kapulisan. Ilan lamang yan sa mga reaksyon ng mga inihalal ng pamayang barangay chairman at nasasangkot pa di umano ang ilang kagawad na positibo daw di umano sa paggamit na illegal na droga na hindi pinapahintulutan ng kasalukuyang administrasyon Rodrigo Duterte. Bago ko magtapos, nagpapasalamat ako kay Sargento de Guzman, PR1 Arsuni, at dito po naman sa kaharap kong kaibigan na madalas kong makasama sa pagdinig sa mga kaso, si Sargento Sugi. Para po sa kakampiyon na, ito po naman ang inyong likod. Binabati ko rin si Colonel Domingo ng Station 1 at Sargento Bong Sanchez, Ernie Buwan, reporting. Okay, maraming salamat, Ernie. Mabuhay ka. Okay, pagpatuloy natin ang ating tinatalakay, mga kaibigan. Ay ito yung ating public works saka mga proyekto sa Department of Transportation na maaaring makakatulong na maibsan ang ating trapiko sa araw-araw dito sa ating bansa, no? Alam naman natin na itong nakaraang taon ay daan libo ang nabentang mga bagong kotse ng ang ating progressive car manufacturing program. Ito pong mga Toyota, Mitsubishi, Honda, Isuzu, Nissan at Suzuki at iba pang mga kotse, no? Andyan na rin yung mga bago, yung Hyundai, Kia, Daewoo at ito pang Tata ng India at ito pang ano ba ito, yung made in China na sasakyan, no? At marami pa yung mga magaganda. So anyway, so dahil dito sa napakaraming bentahan ng bagong kotse ay siyempre nagsisikip lalo ang ating mga pangunahing mga lansakan, no? Hindi naman nadadagdagan yung ating mga kalye. So ang mga solusyon po nito ay dapat paigtingin ang mga pag-implementa ng mga batas trapiko, no? Yung mga pasaway dyan ng mga drivers ay dapat masita at kung kailangan ay mabigyan sila ng citation para may penalty para hindi na sila umulit, no? Meron tayong mga sinabi na kanina na natapos na. Ito po yung R10, nabuksan na po ito. R10, ito po yung North Bay Boulevard, ito po yung kadugtong ng Rojas Boulevard. Kaya kung papunta ka ng norte at galing ka ng bandang Cavite o Parañaque, Las Piñas o Pasay, ay imbes na mag-EDSA ka, ay pwede ka na dito dumaan, no? Imbes na diyan ka dumaan sa bandang North Luzon Expressway, yan po yung Osmeña Highway, at dadaan ka ng Nagtahan, Quirino Boulevard, Quirino Avenue, Nagtahan, hanggang papunta ka ng bandang A. Bonifacio hanggang North Luzon Expressway o kaya yan, o kaya EDSA, o kaya pwede ka pang mag C5 na masikip naman, ay pwede ka na rito sa bandang Rojas Boulevard, North Bay Boulevard, dire-diretso ka papunta ng Nabotas. Ang tumbok mo C4, yun po ay kadugtong ng EDSA, at ayun, kakanan ka, papunta ka na ngayon ng either MacArthur Highway o North Luzon Expressway. So yan po ay gumagana na, no? At nasabi rin natin na ongoing yung proyekto ng C6. Marami lang lugar dyan sa bandang lalo na sa Taguig na lubak-lubak na sana'y ayusin ng DPWH yung mga parte ng lubak-lubak na yan at bilisan, no? Yung isang lane dyan banda ay medyo nakita natin na semento na, ay kung medyo pwede nang buksan ay dapat buksan na para mabawasan yung pagdaan nila doon sa mga lubak-lubak na parte ng C6. At sana'y bilisan din ang paggawa doon sa tulay, no? Yung pangalawang lane, yung north o eastbound lane sa bandang Manggahan Flyway, yun.
At ayun, marami pa, no? Marami pa yung mga ating mga sinasabi kanina na natapos na rin yung viaduct nitong LRT2. Ito pong LRT2, ito po yung tren natin nagmumula ng Recto papuntang Santulan, Pasig, at ito ay yung sinasabi nating dugtong ay mula naman dito sa Santulan, Pasig papunta ng Masinag, Antipolo. So dalawang istasyon po ito at makikinabang yung mga mananakay sa ating rail system ng mga taga-Cainta, taga-Marikina, taga-Antipolo. Of course, ito na rin yung mga, pag sinabi mong Cainta, isama na rin dyan yung mga nanggagaling ng Eastern Rizal, yung mga galing ng Taytay, ng Angono, ng Binangunan, at of course, pwede rin yung mga nanggagaling ng Northeastern Rizal, at ito na yung San Mateo at Montalban, kasi pwede silang mag-jeep hanggang sa parte ng Marikina area, Marikina Pasig area, Cainta, at pwede silang sumakay balang pag natapos ito dito sa bandang Santa Lucia area para makapunta sila sa kanilang pupuntahan sa Kamaynilaan, Quezon City o kaya sa bandang Makati. Magta-transfer lang sila sa dito sa MRT3 o kaya dediretso sila sa Recto, pwede sila mag-transfer sa Line 1 sa bandang Di Jose. Pag ito'y maayos, ay malaking ginhawa sa ating mananakay. Ongoing din po yung MRT7 kung tawagin. Ito po yung nagmumula dyan sa bandang Trinoma, SM North, EDSA, dito sa North Avenue. Maalala natin na itong mga naunang buwan ng Duterte administration ay napag-upo ni Secretary Tugade itong mga nagkakatunggaling, mga may-ari ng dambuhalang mga malls diyan. Ito pong Trinoma, may-ari po niyan, mga Ayala, at ito pong SM North, at ang may-ari niyan yung mga C, no? C family, at umupo sila. Kasama na rin itong proponent ng MRT7 na San Miguel Corporation na nire-represent naman ni Mr. Ramon Ang. Nag-upo po sila niyan, ang Department of Transportation, ang Ayala, ang si Hansi ng SM at Mr. Ramon Ang, at nagpirmahan na sila para maayos na yung sigalot dyan sa kung saan man yung detalye, kung saan man ilalagay yung common station between MRT3, LRT1 at MRT7. Kasi dyan po magtagpo-tagpo itong tatlong tren na ito. Ito pong LRT1, magmumula siya ng Baclaran, aabot siya hanggang Monumento at papunta pa ng, lalampas pa siya ng Roosevelt at hanggang dyan sa SM North. At ito namang MRT3 na nanggagaling sa Taft Avenue, dadaan ng EDSA at hanggang dyan sa may North Avenue, sa may Trinoma. Ayan. At dyan din magsisimula itong MRT7 na siya naman itong ang direction niya ay ang alignment niya ay dito sa Commonwealth Avenue, no? Commonwealth Avenue hanggang Fairview, hanggang sa SM North, at hanggang ultimately doon sa San Jose del Monte, Bulacan. So ito ay malaking bagay, makakapaluwag ng trapiko dyan, no? At maaring masasabi rin natin na makakadecongest sa Metro Manila ito. Kasi habang nagkakaroon ng mga mass transit, itong mga may dalang sasakyan na manggagaling sa malalayong lugar ay posible na silang sumakay na lang sa mass transit, no? Kaya mahalaga na maganda ang magiging maintenance nito, hindi katulad ng nangyari dito sa MRT7 sa mga nakaraang panahon na napabayaan nung dating gobyerno ni Pangulong Noynoy Aquino, lalo na itong si dating Secretary Abaya, medyo napabayaan nila itong maintenance ng MRT7 at siya naman yung naka-apekto nitong ating MRT7. Yan, at dito
aking partner. Ayan po. At Inabol natin yung ano. okay. Andiyan ba yung tugtog mo, Allen? Pakilala mo ba? Ayos na. Hindi na. Diretso na. Okay, at ito na ang aking classmate, Katotong Paski. Take it away, classmate. Kanina pa ako nagtatalakay rito ng mga tungkol sa transport, sa traffic. Yung inihiling ngayon sa Senate na talakay natin. Maliwanag na yun. Talaga, sa akin lang eh. Habang dinidinig ko, classmate ano yun. Yung dalawang kan talagang gustong tumanggap ng ng lagay eh. Sa basa ko lang ha, ewan ko kung nagkakamali ako. Pero yung dalawa mukhang gustong tumanggap ng lagay eh. Kasama na rin yung gusto nilang hatian pa yung Yung secretary. hindi secretary yung Si commissioner. commissioner lang yan. Halata mo kasi alam mo kung talagang gusto mong malinis ka, hindi ka papayag na magpagkita doon. Kasi tatapatin mo kagad. Sorry, Mr. Jack Lam, but we do not accept any bribe. Sorry, but you have to clear your name. You have to pay the right taxes. Blah, blah, blah. Finish. There's no need to go to have coffee elsewhere. Di ba? Kung talagang ka. Tama, Tsaka... Pero mo, meron kayo dito. Pumunta doon. Ibig sabihin talagang gustong makatanggap, di ba? Naghahanap paraan na hindi mabisto. Kaso nabisto. Hindi, mabigat doon. Tinago muna yung pera. Ayun doon na nga. Nakiramdam muna kung maghahanapan o paano, di ba? Oo nga Kaya nga. Kung naghahanapan, tsaka nilabas. Kasi kung walang Walang interest. Wala nang succeeding ng mga kwan at ibig sabihin, Honest ka talaga. doon ka lang sana. Sinabi Tapatin mo na, di ba? Abogado sila eh. Kaya... Iniimbitahan ka para pupunta doon? Anong dahilan, di ba? Oo. Tsaka, tama si Aguirre, di ba, si sekretary. Tinanggihan niya yun, di ba? Inaalok siyang una. Tinanggihan niya. Bakit? Kinasuhan. Ayaw niyang masama rin sa ganung na karumihan ng mga nagaganap sa mga ahensya ng ating pamahalaan, di ba? Kaya tama yun, yung positive na talaga na pwede nang kasuhan yung... Alam mo, halata eh. Oo. Hindi naman tayo bubo na makikinig. Maski hindi tayo abogado, classmate eh. Natural. Kaya hindi ko na tinalakay kasi negative yung classmate. Marami Tinatalakay ko mga positibo. Pero anyway, sige. marami pa palang sabit doon. Yung katulad nung 1,300 na nahuli, di ba? 800 pala ron, nakasibat na nakaalis na ng bansa. Yun ang inahalughog nila ngayon na kung sino-sino yung mga kasabot doon, paano nakalabas. Pero 800 yun. Napuslit na ng BI. Ibig sabihin, gano'ng kadali lang makatakas yung 800. Di ba? Kung isang tao lang siguro, baka sakaling masabing nalusutan. Pero kung 800, sinadya yun. Di ba, classmate? Pero ibig kong sabihin, mahirap na ma-quantify yun na doon sa sino nag-approve nun at paano, ganyan. Una sa lahat, ang tagal na pala yan eh. Oo. Illegal eh. Matagal nang Alam mo, gawain, diyan kabilib dito sa gobyerno nito na sinabi na kagad ni Pangulong Duterte dati na itong mga online gambling na yan bawal, sabi niya, di ba? Malala mo nung bigla niyang sinabi yan na tinamaan yung si Ongtin, di ba? Oo. Siya may hawak niya, mga ganyan. Si Ang Congressman. tagal na palang kumikita ng malaki yung mga may hawak niya noon at at the expense of our government. Si Kwan lang si retired Colonel Sombero yung PMP Sombero. General General ba yun? Ewan ko kung general na. Alam ko yung full-fledged Colonel Retired. Isip mo siya ang negotiator, di ba? Oo.
Oh, tapos ngayon dahil pulisan, alam mo yung gagawin. Inunahan ng demanda yung ano. 'Di ba? Inunahan ng demanda itong dalawang deputy ng commissioner. Paano hindi niya gagawin yun? Siyempre, backup siya si Kelam. Pinakikita niya Kelam na magkakasubukan na ididipesa siya ni Lam kahit pa paano. Ididipesa siya ni Sumbero. Kaya ito Sumbero ngayon, inunahan ng sampa ng kaso sa ombudsman itong sila dalawang deputy ng BI. Sa ganon, maipakita niya kay Lam na talagang suportado niya si Lam. Dahil mapera yung Lam, talagang susuportahan si Sumbero. Ngayon, ang action ngayon, kawawa naman itong dalawang deputy dahil parang pagtulungan na diin. Di ba? Dahil itong PMP na negotiator ni Lam, para hindi sumabit, inunahan niya ng demanda sa ombudsman yung dalawang deputy. Yun ang nangyari dyan. Kaya ngayon, ikot ang tumbong itong dalawang deputy. Dahil alam nila, sabit na sila, inunahan pa ng demanda nitong Kaya medyo ipit na ipit. At masyadong nabugbog ang pangalan ng Bureau of Immigration sa corruption. Diba? Dahil lang tinalo pa nila ngayon ng Bureau of Customs. Ang Bureau of Customs, bagamat putok na putok sa corruption, pero wala pang matibay na nangyaring katulad niya na talagang tumanggap na na booking na kumpleto ebidensya. Sa customs, ng pagkakaalam ko, puro nareklamo lang, nasuspindi, dahil sumabit siya gano'n, pero walang aktual na naipakitang halaga na kinurap o nirakit tulad ng naganap dito sa immigration o sa BI. Kaya matindi ang siya nga pala yung nitong nakaraang Sabado, nagkaroon ng district conference ang Philippine Coast Guard Auxiliary na pinangunahan ng ating butihing Commodore Rolando Legaspi ng Philippine Coast Guard National Capital Region, Central Luzon, bilang guest of honor doon sa naganap na Philippine Coast Guard Auxiliary District Conference na noong Sabado, January 21. Yan po ay nagkaroon kami ng mula alauna hanggang alas 10 ng gabi na programa kung saan ay nagkaroon po ng mga reorientation sa mga tungkulin na ginagampanan ng Philippine Coast Guard Auxiliary, bahagi ng pagtulong o pagsuporta sa Philippine Coast Guard. Katulad po ng mga tree planting, yung coastal cleanup, yung mga ganyan, yung mga pagsuporta sa mga nagaganap na trahedya, pagka may mga trahedyang dumarating, katulad ng mga malalakas na bagyo ng Undoy, at kung ano pa man, mga earthquake o lindol, dyan po tayo nakapaloob na nasa likod ng Philippine Coast Guard upang sumuporta sa anumang mga suliranin ng ating mga kababayan na napisala ng sinasabing mga trahedya. Yan po yung muling inorient o pinag-aralan doon sa naturang district conference, kung saan ay nanumpa rin yung mga bagong miyembro, mga opisyales, auxiliary ng PCGA. Kaya mga katoto, napakaganda at tagumpay na naidaos itong district conference na pinamumunuan po ng ating National Director for Deputy Administration na si Rear Admiral
Jerry Reyes at si Deputy National Director for Operation na pinamumunuan din ng ating mabait na kasama si Rear Admiral Salvador Chanco Jr. Yan po at ang ating NCR na PCGA, siya pong mga pangunahing nag-asikaso sa ating programa. Kaya tagumpay pong naidaos ito noong Sabado. At everybody happy po dahil maraming nadagdagang kaalaman sa pag-aaral ng mga ilang minuto sa bawat subject o mga gustong alaming reorientation. Ang inyo pong katoto ay napunta dun sa subject na MAREP o Maritime Environmental Protection. Diyan po ako napaloob sa pag-aaral tungkol dyan sa mga environmental protection sa baybaying dagat ng bansang Pilipinas. Ang mga katoto, pinasasalamatan natin ang mga aktibong Philippine Coast Guard na nagsidalo sa naturang programa ng District Conference at ang suporta rin ng Philippine Coast Guard ng NCRCL National Capital Region Central Luzon sa pamumuno ng ating kaibigan na si Commodore Rolando Legaspi. Binabati rin natin ang ating butihing OIC ng Philippine Coast Guard na si Commodore Joel Garcia sa kanyang matatag na pamumuno at pakikiharap sa mga iba-ibang nasyon ng bansa tulad ng pag-asikaso sa dumating na US Ambassador na si Kim na bumisita po sa Coast Watch na tinatag po ng US government sa building ng Coast Watch sa pagitan po ng building ng Philippine Coast Guard sa Port Area, Manila, kung saan itong si OIC Commodore Joel Garcia ng Philippine Coast Guard ang siyang naitalagang director dito, na siya naman ngayong officer in charge ng Philippine Coast Guard habang nakasuspindi ang dating komandan na si William Melad. Mga katoto, huwag lang pong magtubili na kung anong mga pangangailangan pagka nasa dating sa karagatan. Philippine Coast Guard lang po ang ating lalapitan. Okay, classmate? Len. Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito, ng maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan, may katuparan. Mula sa Smart Communications Incorporated, ang #1 mobile network sa Pilipinas, comes Smart Padala, ang pinakamalaki, pinakamura, pinakasigurado, at pinakamabilis na pera padala service. We invite you to partner with us. Magbukas ng sariling Smart Padala. Gamit ang cellphone o computer, kumita ng 20 to 50,000 pesos kada buwan. No franchise fee. Maliit na puhunan. Kami pa bahala sa pag-promote ng business mo. Sing bilis ng text ang padala ng pera. Sa pinakamababang halaga, sa kahit sinong may cellphone. And be part of the preferred choice ng pera padala sa buong Pilipinas. Kumita ng extra.
Magbukas ng sariling pera padala ngayon. Tumawag na sa 845-7777 or 15177 from your mobile phone. Or visit www.smartpadala.ph/piapadala. Bawat tindahan pwedeng kumita ng extra with Smart Padala. Ang bawat subo ay kay sarap, bawat higop nyo'y malalasap. Ang pagkaing hinahanap ng lahat, mananabik ka hanggang sa huling kagat. Wala kang bitin, rice all you can. Parang fiesta ang treat sa atin. Laging bago ang lahat ng ihahain. Chicken inasal, ang sarap kainin. Mang inasal ang paborito ko, paborito mo, paborito nyo. Mang inasal ang gustong gusto ko, gustong gusto mo, gustong gusto nyo. Mang inasal ang hinahanap ko dahil sa bawat kagat, huling-huli ang sarap. My love is sweet, My love is right, my love is smooth. I'm in the mood. Now there's another reason to fall in love with Novelino. New Novelino Light. Same sweet taste with less calories. You'll fall for more. My love is sweet, My love is right, my love, your love. our love, Novelino, my wine and only Novelino. Drink moderately. Mga katoto, lagi lang pong bumili o kung anumang handaan meron tayo dyan, laging bumili ng Bernes Lechon. At ating matitikman na ito po ay parang nakarating na kay Cebu at nakatikim ng Lechon Cebu. Dahil ang laman po nito ay kokonti ang tabang kahalo at maganda ang karne ng naturang lechon. Kaya mga katoto, Bernes Lechon lang po, tikman at subukan upang malasahan. Yan po mga katoto, at tumawag lang po sa 986-4116, 986-4116, or sa cellphone number 0928-735-4919. 0928-735-4919. Bernes Lechon po mga katoto. Huwag nating kalimutan, laging maaasahan, pampasigla sa kalalakihan. Ayos. Sa Bureau of Customs po naman ay nagkaroon ng mga reshuffle. At isa sa mga binabati natin na nalipat o naging naitalaga bilang CIIS Custom Intelligence and Investigation Service ng Bureau of Customs Director. Ito pong si si Colonel Neil Estrella. Siya po yung retired colonel na talagang bagong CIIS Director sa Bureau of Customs. Kaya ni po ang ating mga kaibigan na nabalik na po, si Marites Martin. Siya po ngayon ang District Collector ng Port of Clark sa Pampanga. At itong si Attorney Elvira Cruz na siya namang naitalagang District Collector ng Bureau of Customs sa Cebu, sa Port of Cebu. Yan po ang ating mga bagong opisyalis na naitalaga nito pong isang linggo sa kanilang mga bagong posisyon na nasa ilalim po ng pamamahala ni Customs Commissioner
Nick Paldon. Binabati ko kayo mga katoto sa inyong matataas na posisyong nakamit. Sana'y pag-igihin natin, piliting maitaas o makuha ang target collection ng Bureau of Customs. Mga katoto, ang ating pong tungkuling inahawakan ay hindi po basta-basta yan. Tulad nitong si Colonel Estrella na dati pong spokesperson ni Commissioner Paldon. Siya po ngayon ang district director ng CIIS ng Bureau of Customs. Agay mabait na tao naman po ito si Colonel Estrella. And din ang ato si LB Cruz, si Attorney LB Cruz ng Port of Cebu ngayon na District Collector. At si Marites Martin ng District Collector ng Port of Clark. Pinabati ko yung lahat. Congratulations mga katoto. Sana'y kunin na natin pilit ang target collection ng ating Bureau of Customs sa loob po ng taong ito, 2017. Binabati ko rin ang ating mga kasama sa Philippine Coast Guard Auxiliary sa kanilang sa aming tagumpay na kalipas na district conference. At ang national conference mo namin ay nakatakda naman sa Mayo 20, 19, 20, 21 sa Davao City po, kung saan si Pangulong Digong ang aming mga kakaharap bilang panauhing pandangal sa National Convention po yon sa darating na Mayo. Hindi po naman ang aming 104th Squadron na PCGA na pinamumunuan ng aming Squadron Director na si Captain Kaloy Anacta. Ating mga kasama na masisipag at aktibong sumusuporta sa National Director. Nabati ko kayong lahat mga katoto. Ganyan din sa ating mga kasama sa Rotary Club International District 3810 na kung saan ang inyong lingkod ay naging past president o dating naging pangulo noong 2005-2006. At ang ating mga katropa naman dyan ay nasa grupo ng President 101 na hanggang sa kasalukuyan ay buong magkakasama at mayroon din kami mga opisyalis na ina-elect o ina-appoint. Congratulations din sa ating President 101 na patuloy na hindi nagkakahiwa-hiwalay at buong tumutupad sa mga tungkulin at sumusuporta pa rin sa Rotary Club International District 3810. Ganyan din ang aming Rotary Club of Leon Ginto, Manila na pinamumunuan ng aking pinsan na si President Rod Natividad. Sana'y manatiling aktibo tayong lahat sa Rotary Club of Leon Ginto, Manila at patuloy ding sumuporta sa RI District 3810. At sa mga iba pa nating samahan o mga organization, binabati natin at inaasahan sa buong taon na magkakasama-sama tayo at magkakatulungan sa ating mga ginampanang tungkulin. Ernie Pudok. Okay. Pasok July. Hello? Okay, July. Pasok. Hello? Okay, Pasok ka na. Katoto, nasa Bulacan ka ba? Malayo, nasa Malolos. Ligma lang. Ngayon yun, bukas. Kapag na? Okay, na... Hello? July. Pasok na. Pasok, Kamusta? Walang pasok sa lahat ng ahensya sa lapusan probinsya ng Bulacan at tatlong siyudad.
ngayong araw ng Lunes dahil sa pagdiriwang ng Malolos bilang Malolos Republic. Ayon kay Governor Alvarado, ngayong araw ay ika-118 taon na bilang pagkakatatag ng Bulacan. Noong 1899, ilang araw, bagong araw na ito ay isinisigawa ang lahat ng programa na pinangunahan ng Malolos City Government sa Merced del Monte City na Kawayan, Marilao at iba't ibang lungsod na may kanya-kanyang masimpalakan na naglalarawan sa anya ng bawat lugar sa lungsod ng Bulacan. Yan ang aking update para sa Kakampi Online. Toto, July Tudok, nag-uulat. Katoto. Yes. Wala ba tayong ma-interview yung mga politika dyan, yung matataas ang ranggo niya, sila Governor Alvarado, sila Mayor Natividad. Wala, madali. Nung aking bully sila para mga daga. Gano'n. Madali, pati sila Mayor. Dahil kasi meron daw silang general meeting Oo. na gaganapin dyan naman sa parte na Kapitolyo. So hindi na ako nagpunta, medyo malayo na eh. Oo. Doon lang ako sa Malolos Congress kanina, dyan sa may Parasuwing Church. Alam mo pala yung Parasuwing Church, yan pala ginawa yung unang republika ng konstitusyon ng Malolos. Oo. Konstitusyon. Oo naman, dyan yun. Oo, kaya nga dyan rin nanumpa. Yung dati natin Pangulong Mayor, Era Estrada. Oo. Sa makasaysayan, ang pala sinatawag na Parasuwing Church. So yung Parasuwing Church na siyang pinupuntahan ng mga antigong mga politiko pag mayroong mga kaganapan lalo sa independensya at sa lahat ng mga aktibidades para sa mga republika ng mga makasaysayan. So makasaysayan yung Parasuwing Church sa katotong Pasky at Lili. Maraming kwan dyan. Maraming mga turista. Mga turista nagpapasyal dyan. Marami. Oo. Marami, oo. Alam mo naman, natira ako na 6 na taon dyan eh. Pero nagsisimba pag-linggo. At talagang nakikita mo noon. Diyan rin ginanap yung yung El Presidente. Yung pelikulang El Presidente na pinamunuan ni Ercito Estrada. Yung governor dati ng Laguna. At talagang lahat na nag-shooting tungkol sa makasaysayang kabayanihan na ginaganap siya sa Parasuwing Church. Bale, ilang taon na yung kwan? Ilang taon na yung ginaganap yung Congress? 98. 1898? Tagal na, oo, tagal na. Pero mo, isipin mo na, baka wala pa ako nun eh. Hindi pa ako pinanganganak nun. Hindi, pero ikaw alam mo yung- yan, pag nagpupunta ako dyan, talagang linggo, ang dami ng tao dyan. Hindi foreigner, kundi yung mga matatandang may alam sa kasaysayan ng Republika ng Bulacan. Mga veterano? Oo, mga veterano. Sabi nga ni Alvarado, ang Parasuwing Church ay isa naging makasaysayan na simulain ang mga kabayanihan pinaglaban noong panahon ng digmaan pamagitan ng mga bayani dyan sa Bulacan. Siguro alam mo naman yun, katotong Pasky na Natividad. Oo. Tayong Tayong dalawa yung bodyguard ni Kwan. Tayong dalawang bodyguard ni Bonifacio. Oo, at yung sinalumpa, yung ating congressman, na walang iba, naging congressman, naging Napolcom director, naging Napolcom chairman, kasi Tudolo, Natividad, ang ama, ni Mayor Christian Natividad, na tinatawag nilang Carly of the Press. Yan. Kailangan ang ating update para sa Kakampi Online, July Pundok, reporting live via Ustream TV worldwide. Thank you, Katoton July. Yan po ang ating masipag na field reporter, Strike Anywhere. Kita mo, nasa Malolos. Dinaluhan yung Congress, National Congress ng Bulacan. Okay, mga Katoto, kung na tayo. Sige, background natin sa music. Exit. At natapos na naman po ang isang pagkakataon na makapagtanggal ng Trupang Talakayang Pinoy. Huwag po sana kayong magsasawang sumubaybay sa amin dito sa aming stasyon, Kakampi Online, tuwing
Lunes at Miyerkules. Muli po kami magpapasalamat sa iyo, Panginoon, para sa isang pagkakataon na pinahiram niyo sa amin. Maraming salamat po sa mga biyaya ng buhay na pinagkakaloob niyo sa amin araw-araw. Huwag po sana kayo magsasawang patawarin ang aming mga kasalanan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagmamahal, pag-unawa, pagtulong at paggabay sa amin. Nawa po ay lumaganap sa sanlibutan ng pag-ibig, kapayapaan, pag-uunawaan sa bawat isa. Amang banal, mahal po namin kayo sa ng aming mga kapwa. Nawa po ibasbasan po ninyo ang programang ito, ang Talakayan Pinoy, at ang istasyon ito, ang Kakampi Online, upang kami patuloy na makapaglingkod sa inyo at sa aming mga kapwa, Panginoon. Ang lahat po ng papuri at pasalamat sa inyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus sa pamamagitan ng Inang Birheng Maria. Amen. Sa pangalan po ni Mr. Equalizer, si Mr. Daniel Solveta, ito po ang iyong lingkod, Engineer Willie Juan. Pagpatuloy natin ang wagas na paglilingkod sa ating mga kapwa at ang Panginoon ang bahalang magbalik. Ang inyo pong katoto, Paski Natividad lang po. Huwag lang nating kalimutan ang ating mga pangarap. Walang tagumpay na makakamtan kung hindi pagsusunikapan. At aming Panginoon, tinataas po namin ang ating Pangulo na sana ay tuloy-tuloy mo siyang biyayaan ng lakas at sigla at talino at gabayan mo lagi sa kanyang mga desisyon para sa ikaunlad ng aming inang bayan. Amen. At sa pangalan ng aming technical engineer na si Allen Soto, magkasama-sama po ulit tayo sa susunod na pagtatanghal. Mabuhay ka, Pilipinas! Kinakalawang lang pag ginamit mo. Kailan ka pa magbabago? Kailan ka pa matututo? Ang lahat ng ilog sa dagat patungo sa nang isipan at mararating mo. Kay ganda ng buhay sa mundo. Nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mong makita? Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Kalagan ng tali sa paa